Salamat po ng marami una sa ating Diyos na tunay na ang tahanan niya sa langit. At patuloy po muli tayong nakapag-aaral dito sa balita ng mga katotohanan na ating pong pag-aaralan ay ang pangaral po ni Pedro patungkol po sa pagbabalik po ng ating Panginoon Jesus. Marami na po kasing naiinip sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ating pong basahin ang pangaral ni Pedro sa 2 Pedro 3:9. Ganito po ang kanyang pahayag. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Ayan, ang liwanag po naman na sinasabi sa banal na kasulatan, sapagkat bakit po natin itong pinag-aaralan, kasi napakahalaga po nito at marami na din pong nagtatanong sa bagay na ito na bakit hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Bakit po kaya? Marami pong naiinip, maraming mainipin sa ganitong pag-iintay. Meron nga po akong napakinggan na nag-share na kapatid na kinuwento niya na may isang kapatid na talagang ikinuwento po niya na ang kanyang lolo at lola ay kabataan pa rin ng lolo at lola niya, ay ipinangangaral na po yung pagbabalik ng ating Panginoon pagdating. Ay hanggang sa nangamatay na nga po sila, ay hindi para dumarating, sabi po noong kapatiran na nagsabi. Ngayon, parang ang sabi niya ay alis na ako sa pananampalatayang ito kasi hindi naman totoong darating. Parang ganun po ang kanyang pahiwati, ganun po. Pero bakit po kaya? Malaking katanungan yan, kapatid na Vicky. Bakit po kaya hindi pa dumarating ating Panginoon? Samantalang maraming gustong-gustong bumalik na ating Panginoon. Para ang ating buhay dito ay huwag na tayong maghirap. Kasi ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga anak ay gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang mga anak. Na wala nang hirap, wala nang trabaho, wala nang lahat ng intindihing bayarin. Ano po? Sa kuryente, sa tubig, wala nang babayaran pa. Libre lahat doon, mga kapatid. Mamumuhay tayo ng may kasayahan at kasama na ang Diyos, kapiling na ang Diyos. Kaya bakit nga po pala hanggang ngayon na hindi pa dumarating ang ating hinihintay na Panginoong Jesus? Bakit po kaya? Ating pong nabasa naman po, di po ba? Kasi hindi niya ibig na ang tao, lahat ng tao, hindi niya ibig na ang tao ay mapahamak. Binibigyan pa po niya ng tsansa ng panahon ngayon, mga kapatid, kaibigan, na ang tao ay magsipagsisi, ng lahat ay magsipagsisi. Di po ba sabi dyan? Hindi niya pinagpapaliban na siya ay tumating. Paiklin pa nga po niya ang araw para ang mga hinirang maligtas. Dahil sa mga nangyayari ng mga sakuna sa ating mundong ito na ginagalawan. Malapit na po siyang dumating, mga kapatid. Huwag po tayong mainit. Nangyayari na po yung mga palatandaan. Sunod-sunod na trahedya, lindol sa iba't ibang lugar. Baha sa iba't ibang bansa. Akala lang po natin tahimik tayo sa bansang Pilipinas. Pero kung atin pong research, ayon po sa mga nangyayari sa social media na atin pong napapanood, sa iba't ibang bansa ay talagang kahindik-hindik. Kakilakilabot ang nangyayari. Syudad, binabaha. At malalaking bitak na inabot na lindol ang kanilang mga lupa. Ano po? Bakit po kaya? Palatandaan po yan ang pagdating ng ating Panginoon. Dahil nga po, ibig ng Diyos ng lahat ng tao. Pansinin po natin, mga kapatid, ang tinatagubilin ng pag-aaral natin dito. May pinangangaral ni Pedro. Ibig ng Diyos lahat ng tao ay ibig ng Diyos na ang tao ay makapagsisi. Ano mang klase kang tao, basta tao. Bakla ka man, tumboy ka man, silahis ka man, lulong ka man sa bisyo, lulong ka sa droga, sa sugal, sa pandaraya, sa lahat ng kasamaan. Dito sa mundong ito, gusto po ng Diyos na kayo'y maligtas. At gusto ng Diyos na ang tao'y magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga po ang tanging dalangin natin, kapatid na Vicky, na ang ating mga mahal sa buhay ay bawat isa sa atin huwag mawaglit sa pagsalubong sa ating Panginoon Jesus sa kanyang malapit na pagbalik. Nangyayari na po yung palatandaan. Kaya nga sa ating dalangin ang ating mga anak, asawa,
manugang, lahat ng miyembro ng ating mga mahal sa buhay ay magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit po? May darating na galit ang Panginoong Diyos sa araw po ng paghukom. Pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus at sa araw ng paghukom, nais ng Diyos na maligtas ang tao Bawat isa. at magsipagsisi sa bawat dapit ang mga tao. Huwag po tayong mainip. Darating po ang ating Panginoon. Sino man na naiinip at nangihina, magtataglay ng ganong pansariling kaisipan, delikado po. Dahil ang tanging lamang kung ililigtas na ating Panginoon ay ang mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sangayon po yan sa Hebreo 9:28. Atin pong alamin ang pangaral sa mga taga-Hebreo na atin pong pinag-aaral na tangi lamang ang nagsisipaghintay sa ating Panginoon Kristo ang ililigtas at ang maliligtas. Pakibasa po sa Hebreo 9:28. 28. 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ayan. Sa ikaliligtas, ang darating ating Panginoon. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ay, pansinin po natin, suriin natin ating mga sarili, mga kapatid, mga kaibigan po namin, kung ano pong hinihintay natin sa ating buhay. Kung hinihintay pa natin tayo yumaman, umasenso, at lahat ng sarap sa buhay ating ibig makamit. Ganda po yan. Kaya lang, mas pinaka-importante ay ang tunay nating paghihintay ay ang pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus na naiugnay ang ating buhay sa espiritual na pamumuhay na nais ng Diyos na makita sa bawat Kristiyano, sa bawat kanyang mga anak. Sapagkat kung namumuhay po tayo na sang-ayon sa kalooban, tunay tayong magiging mga anak ng Diyos. Gaya po na pag-aral natin kanina, kapatid na Vicky, na si Abraham ay may mga tunay na binhi at mga anak. Sabi natin Panginoong Hesus, kung kayo anak at binhi ni Abraham, ay gagawin ito ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang pagsampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ginawa ng inyong ama si Abraham, nanampalataya at nakita sa pagsunod sa gawa ni Abraham. Yan po. Gayun din po tayo mga anak ng Diyos, mga kapatid, na mga Kristiyano. Kailangan makita po na tayo namumuhay sang-ayon sa pamumuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Na namumuhay, na sumusunod sa kalooban ng Diyos, bunga sa pagsampalataya. At huwag po tayo mainip sa pagbalik na ating Panginoon na siya ay malapit ng darating. Ang tangi lamang po natin dapat gawin ay tunay na maghintay sa pagbalik na ating Panginoon. Kapatid na Kristo. Tunay po na napakabuti ng Diyos na tayo pong lahat ay nais niyang maligtas. Magsisi lamang po tayo sa ating mga maling gawain. Ano man po ang kalagayan natin sa buhay, sino man po, sa bawat isa sa atin, mahal na mahal niya. Nais po niyang walang maiwan kahit isa sa atin, kundi lahat po tayo ay maligtas. Tayo lamang po ay manampalataya na ang kanyang bugtong na anak, na ating Panginoong Hesukristo, ay siyang tagapagligtas na ibinigay niya sa atin. Manampalataya po lamang tayo at sumunod sa kanya pong kalooban, ay tunay na tayo pong lahat ay may kaligtasan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaya napakabuti po, purihin ang ating dakilang Diyos na Ama sa langit, ang ating Panginoong Hesus na atin pong tagapagligtas. Salamat pong muli una sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay nakapag-aral muli ng kanyang mga banal na salita dito po sa ang balita ng mga katotohanan. God bless po sa ating lahat.